Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs. Same starters lamang para sa magkabilang kupunan mga kaibigan. Naging maaksyon ang simula ng NBA Finals. Dala pa din nga ng Knicks ang momentum mula sa kanilang 11 straight wins ngayong playoffs kung saan nagkaroon sila ng winning margin na 23 points per game. Unang umarangkada ang Knicks, subalit pagpasok nga ni Dylan Harper ay gumawa siya ng 8 straight points at gumawa ng 12-0 run ng Spurs, dahilan kung bakit nabaon nga nila ang 27-19 lead. Sa second quarter naman ay nagsimula ng magising si Jalen Bronson at pinabaliwala niya nga ang depensa ng rookie Carter Bryant. Nabawi ng Knicks ang labang ng pansamantala, subalit tulong-tulong nga ang Spurs mga kaibigan at talagang lahat gumagawa sa kanila. Nagpapaulan nga ng 3 points si Julian Champagnie and they are just so much more than just Wemby. Patungo nga sa halftime ay baon nila ang 55-48 lead. 15 points, 6 rebounds sa si Julian Champagnie with 5 3-pointers. 12.6 rebounds din si Dylan Harper off the bench at 9 points with 3 blocks naman si Wemby. Sa third quarter naman ay talagang nahihirapan nga ang Knicks mga kaibigan sa depensa ng Spurs. Talagang nababago nga ni Wemby ang kanilang mga tira. Lumamang ang Spurs ng 13 points, subalit nang maupo nga si Wemby ay bumawi na ang Knicks at hanggang sa naitabla nila ang game patungo sa fourth quarter. Sa last quarter naman ay mainit si OG Anunoby at gumawa ito ng back-to-back 3 points. Nagulat din ang lahat ng tumakbo ng papasok ng court ang isang fan para makapag-selfie kay Wemby at agad nga itong tinangay ng security. Lumamang ang Knicks ng 8 points at dito na nagising si Wemby na gumawa din ng 8 straight points. Naging dikit ang mga huling minuto, subalit sa huli nga ay pinakita ni Bronson kung bakit siya tinatawag na Captain Clutch hanggang sa nakuha na nga ng Knicks ang panalo sa Game 1 sa home court ng Spurs sa score na 105-95 sa panguna ng 30 points si Jalen Bronson. Isama na din natin sa update na ito na si Stephen Curry nga ay opisyal ng pumirma ng kontrata sa Chinese brand na Li-Ning matapos na umalis siya sa Under Armour. Sa 12 taon niya o 12 years sa Under Armour ay kumita nga siya ng $300 million. Subalit ngayon mga kaibigan, sa Li-Ning ay pumirma siya ng 10 years, $1.19 billion na kontrata. Halos sa times 4 nga mga kaibigan ito ng kontrata niya sa Under Armour noon, kaya naman hindi na nakapagtataka na lumipat nga si Steph Curry dito. Nasa kontrata din na posible pa itong umangat depende sa revenue na may papasok ni Curry sa brand na ito. Nananatiling malakas ang Nike at Adidas sa usapang basketball shoes, subalit nakikita natin na unti-unti nang gumagawa ng pangalan ang mga brand na tulad ng Li-Ning, Anta, New Balance at iba pa. Subalit hindi naman threatened dito ang Nike dahil nasa kanila pa nga sila Wemby na inaasahan na magiging muka ng NBA sa susunod na dekada. Noon nga ay Converse at Adidas ang sikat sa NBA noong 80s. Subalit ang pumirma si Jordan sa Nike ay na-change na nga nito ang power sa usapang sapatos sa pang basketball. Sa palagay nyo ba ay may kayang mag-compete sa Nike ngayon?